SB19 hindi nagpabayad. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong maulang araw po ng Miyerkules, October 23. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, unahin na muna nating pag-usapan ang official list or official entries ng mga pelikulang mapapanood sa darating na MMFF or Metro Manila Film Festival 2024, kung saan ilan sa mga noontime show hosts at mga mahal sa buhay na mga ito ang kasama sa nasabing taunang pinapalabas tuwing araw ng Kapaskuhan. Meron pong 10 entries dito mga kaparokya at ito po ang mga sumusunod. And the breadwinner is na pinagbibidahan ng It's Showtime main host na si Vice Ganda, Green Bones ni Dennis Trillo at Ruru Madrid, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital led by Enrique Hill and Jane De Leon, Isang Himala ni Aisel Santos at Bituin Escalante, The Kingdom na pinapangunahan ng isa sa original host ng Eat Bulaga na si Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, Uninvited na pinagbibidahan ng ama ng legit Dabarkads host at Asha Mulak na si Aga Mulak at Miss Vilma Santos, My Future with Seth Fedelin at Francine Diaz, Espantaho na pinagbibidahan ng asawa ni legit Dabarkads host Ryan Agoncillo na si Miss Judy Ann Santos at Lorna Tolentino, Hold Me Close ni Julia Barreto at Carlo Aquino, at ang panghuli ay ang Topak na pinagbibidahan ng asawa ng legit Dabarkads host Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde at Miss Julia Montes. So ilan sa mga entries na kasali ay related sa Eat Bulaga host tulad ni Miss Judy Ann Santos na asawa ni Ryan Agoncillo, Aga Mulak na ama ni Atasha Mulak, Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza at si Bossing Vic Soto. Sa It's Showtime naman po mga parokya, walang iba kundi si Unforgettable Star Vice Ganda. So masaya na naman ang manonood nito sapagkat Vice Ganda, Bossing Vic Soto is back in big screen. At lahat naman ng entries ay magaganda at maraming mapagpipilian. So congrats sa lahat ng pelikulang nakasali sa MMFF 2024. Samantala, SB19 hindi nagpabayad sa grupo ni Vice Ganda. So usap-usapan nga di umano ang grupo sa kadahilan ng hindi ito nagpabayad sa pag-guest sa noontime show ng ABS-CBN. Actually, in-announce nga ito ng lead host ng It's Showtime. Sabi nga ni Vice Ganda ay hindi daw nagpabayad ang SB19 sa pag-guest ng mga ito sa Madlang People noontime show. Well, nice naman kung hindi nagpabayad talaga mga parokya. Grabe naman kasi yung gasto sa performance nila Vice. 300,000 yung mapapanalunan ng winner, pero mukhang higit sa 300,000 ang ginasto sa mga props, sa mga guest o yung mga nakasama sa grupo ni Vice Ganda. Yun nga matatandaan na isa ang SB19 sa nag-perform sa Magpasikat kasama nga sa grupo ni Vice Ganda last Monday. At ayon kay Vice ay hindi daw di umano ang mga ito nagpabayad sa kanila. Grabe! Sana all mga kaparokya. May usap-usapan din na hindi nagpabayad ang ilan sa nag-perform sa grupo ni Ogie Alcacid. So nakakatuwa naman isipin na willing silang tumulong without a pay just for the show mga kaparokya. Kaya saludo tayo sa mga performers na hindi nagpabayad. Kayo mga parokya, anong masasabi nyo hinggil sa hindi pagpapabayad ng ilan sa nasabing noontime show? Please comment down below. And speaking of Magpasikat mga kaparokya, kahapon po ay ang grupo naman ni Kim Chu kasama sina Ogie Alcacid, Lassie at MC ang nag-perform na may temang Kamusta Ka? Kaya Pa Ba Yung Totoo? Ito yung mga tanong sa mga taong pilit na nagsusumika para sa mga mahal sa buhay. Kahit hirap na, pagod na ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay para sa kanilang minamahal. Pilit umingiti para ipakita lang na ayos lang ang lahat. Iba't ibang emosyon na nararamdaman ng tao. So kung kila Vice is about hope or pag-asa, ang second performer ng Magpasikat is about pangangamusta.
para sa mga mahal sa buhay. Yan naman talaga ang madalas na nangyayari, ang magpanggap na okay lang ang lahat, but behind that, mga kaparokya, is not alright. Grabe ang galing ng performance ng grupo na to. Tingin ko mas okay to kaysa sa performance nila Vice last Monday. So congrats sa grupo ni Ogie, Kim, Lassie at MC. Dami din mga guest performers at isa doon si Morissette. Rough estimated mga kaparokya, more than 500,000 po ang ginastos dito. Nakapagtaka lang bakit 300,000 lang yung mapapanalunan ng champion. Kung sa chosen charity naman mapupunta, bakit hindi nilakihan? Since anniversary naman nila. Parang grand finals lang ng Gimme 5 ng Eat Bulaga kung saan nagbigay po sila ng papremyo na 300,000. Hindi pa po anniversary yun mga kaparokya. Dahil yung anniversary po ng Eat Bulaga ay hindi na po sila celebrate ng magarbo, kundi ibinigay na lang po yung instead na magarbong celebration ay ibinigay na lang po sa mga nasalanta ng bagyo. Anyway mga parokya, wala naman tayong question sa magpasikat dahil tradisyon po yun ng It's Showtime. Ang nakapagtaka lang naman mga parokya ay milyon po yung expenses sa bawat performance nila. Tapos 300,000 lang ang mapapanalunan ng Grand Champion. Well, 300 is 300. It's a big amount actually mga kaparokya. Sana ginawa naman ng mga 500,000 since milyon naman yung gastos ng bawat performances nila. Maybe yung mapapanulunan is just a bonus na lang para sa chosen charitable institution. Kasi nga ang magpasikat is tradition na yan ng It's Showtime. Kung malaki man gastos nila, syempre karapatan nila yon. Pure entertainment ang hangad nila para makapagpasaya ng manonood. Anyway, let's move forward mga kaparokya. Punta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime show. So yun nga mga parokya, ang It's Showtime po ay nakapagtala ng highest views last Monday ng 151,000. Kahapon nga po ay another record ito sapagkat nakuha ng It's Showtime ang highest views na 167,000 live viewers sa oras na 1:09 PM. So mas dinaig pa ang highest views last Monday na 151,000 nila Vice Ganda. So far, yan na po ang pinakamataas na views ng It's Showtime buhat nang lumipat sila sa main TV network ng kapuso na GMA Network. At ang Eat Bulaga naman po mga parokya sa oras na 1:41 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 87,000 highest views. Bagaman mataas ang views ng It's Showtime na more than 100,000 ay hindi pa din po natin pwedeng sabihin na mababa po ang views ng Eat Bulaga mga kaparokya dahil naabot naman po nila ang target numbers po nila na 80,000 average views. So both noontime show got their average views with 100,000 sa It's Showtime at 80,000 naman po sa Eat Bulaga. Ibig lang sabihin yan mga kaparokya ay solid viewers po talaga ang manonood ng Eat Bulaga sa kanilang main YouTube channel dahil kahit po mataas po ang numbers ng It's Showtime ay yan na po talaga yung numbers or yung average numbers ng Eat Bulaga. Solid viewers na po yan mga kaparokya. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:47 PM ang It's Showtime po ay kasalukuyang ginagawa or segment ay ang magpasikat. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. So hintayin lang po natin mag-pop up ang viewers ng It's Showtime. So dito makita po natin mga kaparokya, ang Eat Bulaga po ay may 3,800 live viewers at ang It's Showtime naman po, sila po ay may live viewers na 31,800 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:48 PM ang It's Showtime po, sila po ay may 31,800 live viewers na katumbas po ng 32,000 at ang Eat Bulaga naman po ay may 3,800 live viewers na katumbas naman po ay 4,000 viewers. Mapunta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 36.8 million subscribers. At para naman po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.06 million. So as of
12:49 PM ang It's Showtime under GMA Network. Sila po ay may 21,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 22,000 live viewers. So again, as of 12:49 PM ang It's Showtime po, sila po ay may 21,000 under GMA Network YouTube channel, at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 22,000 live viewers. So kasalukuyan pong ginaganap ang Magpasikat, kung saan ang nagpe-perform po ay ang grupo ni Vong Navarro. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime. Under po yan sa ABS-CBN It's Showtime na may 2.41 million subscribers, at para naman po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.14 million subscribers. So as of 12:50 PM ang It's Showtime, sila po ay may 158,000 or 159,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 69,000 live viewers. So again, as of 12:50 PM ang It's Showtime, sila po ay may 159,000 live viewers, at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 70,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin bigyan total live viewers ng dalawang noontime show, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha ng It's Showtime po ay 212,000 live viewers. 32,000 po para po sa kanilang Facebook Live, 21,000 sa TV Network YouTube channel, at 159,000 po para po sa kanilang main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 96,000 live viewers. 4,000 po para po sa kanilang Facebook Live, 22,000 sa TV Network YouTube channel, at 70,000 naman po para po sa kanilang main YouTube channel. So again, ang It's Showtime po ay may 212,000 live viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay may 96,000 live viewers. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:52 PM, at mamaya ho, magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online viewership around 1:30 PM to 1:40 PM. So magpapaalam po muna pansamantala, magsiingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.